proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong bulan. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, good morning Eastern Visayas. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 22 na ning buwan sa Hunyo tuig 2026. Kini inyong higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza, ang host karon sa atong panag-uban. Og kujog nato sa master control ang atong tech on board nga si Noel Palogod. O ingon man sa support sub no sa atong admin staff sila si Miss Rose Marie Mikati, John Amora o ingon man si Igoy Paul. Pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras o sa atong mga frontliners sila si Aljun Malot, Miss Ria Mikati, Ruel Bugnos Jr., Dalia Orit Atwil ug Jevic Epes. Aron atong ipadangat ang atong mga informasyon nga atong natigom atong nahiusa dinhi sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Okay, ato sang makauban mga higala atong mga sister stations sa Radyo Pilipinas sa Borongan Eastern Samar si Miss Pen Pomida o sa Radyo Pilipinas Calbayog. Wala pa man si Josette siguro karon kan Monday. O yes, si Miss Josette Pretensio, nasad si Sir Rod Victoria o si Glody karon kan Monday no sa DYDC sa Academ. Okay, so good morning sa mga naminaw karon all over the world. Ilabi na diha sa Canada, Compton, California. O sila si Abay Lilo Javier diha sa Compton, California o siyang pamilya. O si Miss Dindin Abihar Viranao diha sa Canada. Good morning diha ninyong tanan. Morning diri sa Pilipinas. Okay, atong kahimtang sa panahon. Ano si Miss Mikay di atong katugba, atong kauban sa DYDC. O sa atong panahon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, nagpakita na ang bilisyo ni Haring Adlaw. So kagahapon nakatagamtam ta og pag-uwan-uwan na kuan ra gahapon daog-dug ra og kilat no. Day pag-uwan-uwan pero mura ra pod si og nagdandan dili pod tibuok Southern Leyte ang giuwan kagahapon. Hinay pod ang atong uwan diri pero sa part of Libagon Southern Leyte kusog-kusog na jud didto. O sa atong supply sa kuryente, wala ta makasinati, dahil mga ginagmay ra mubo ra nga mga power interruption pero balik ra sab diretso no ang serbisyo ni ini. O ang ato sab di ay nga kining supply sa tubig hinay jud ang atong supply sa tubig sa pagkakaron mga higala tungod lagi sa huwaw nga atong nasila. Sa peace and order situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte, nagpabilihapsay og linaw ang atong mga kalungsuran, ilabi na jud ang atong gialagaran apan dunay mga panghitabo og sumala pa sa PNP manageable ra no tanan kontrolado ra sa PNP. So bayubay ang mga activities sa miaging simana mga higala diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. O congratulations sa atong mga lungsod o mga kabarangayan nga nakabot jud ang 100% no 100% sa katong badak o functionality sa ato nga mga kalungsuran o mga kabarangayan. Atong takna mga higala 8 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. O di ta maglangay, mag-signal check una ta ato ng panginanuhon ang kahimtang sa panahon o apil na ang peace and order situation sa mga kalungsuran nila didto sa Tibok Eastern Visayas. Atong unahon ang Radyo Pilipinas Calbayog, pinagi ni Miss Josette Pretensio o musunod si Miss Pen Pomida sa Radyo Pilipinas Borongan, si Sir Rod Victoria sa Philippine Information Agency o ingon man si Miss Mikay Gongora sa DYDC. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Josette. Nawa sila. Good morning, Okay. Visayas. Yes, mga salamat kan mao pa nga aga Ate Gemma Destriza. Nga sa bugos nga para sa San Yes, RP. Nga sa bugos nga para sa San RP sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan mao pa nga aga gihapon sa aton ka sister station sa Eastern Samar. Mao pa nga aga Ate Pen Pumida ngan sa bugos nga Morning.
San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. And of course, mapangaaga gihapon sa aton kasugbong sa PCO. Good morning, Sir Rodrigo Victoria, ngan sa bugos nga parsa sa Philippine Information Agency sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. And of course, dili naton kalimtan an aton kasugbong gihapon sa Academe. Mapay nga aga, Ma'am Micaela Gongora ngan sa bugos nga parsa sa DYDC FM sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon, ako ni yung mga kaupod yan ang Lunes nga edisyon, Suzette Pretencio. Ngayon kaupod naton sa Master Control si Raizano Barandino. Ngayon na naton mga OJTs, mga BIS IT OJTs matikang sa Northwest Summer State University. Kaupod naton si Alexander Wayne Francisco, Mark Angelo Tayab, Brenda Fortuna, and si Angel May del Rosario. Alright, para sa update sa kamutangan sa panahon dide sa Amon Syudad, San Calbayog. So medyo maupa yan naman pamati. Mahitungod nga dirigod mapaso yan na an amon panahon durot san sini nga medyo cloudy nga panahon ano nga tagsa nga pag-uran iniin durot lewat sa aton ginbabantayan nga si Bagyong Francisco ano. So mao nga although ato ini sa may tugigaraw sa pagkayana pero inaapektuhan gihapon kita may ada sa mga scattered rain showers dide sa Calbayog. So mao nga maging mabinantayon kita labi na para sa ton mga estudyante naton ano mga empleyado nga tanan may mga lakat so dara na lakit san aton mga panangga sa oran payong kapote ano ngan kalo. Man para sa aton mga motorista ano aton pagpahinumdom lain sa paghirot kay medyo madalunot ang kalsada labi na kay medyo nag-uuran-uran ano turo tarahiti. So aton pagpahinumdom gihapon nga maghirot sa mga panakop. Kay tikang na yan na an mahugot nga pagpatuman san pagsulot san helmet. So mao nga may mga panakop na adton mga waray helmet. So pagpalit na kamo sa niyo helmet kay dadakpon kamo ngan may adasan penalidad. Mao para likay sa regret ano likay sa penalidad. Sumunod na lakita san balaod iton man in para san katalwasan ano safety san nga tanan. So sulot kita san helmet. Update naman para sa aton utilities. Sunahon nato ng Samalco 1. So kakulop nag-brown out and some parts and most part dide sa city town proper San Calbayog durot sa don maintenance activity sa NGCP. Basa sa report ano bumalik ang kuryente at around 6:45 PM para sa ton mga adto sa Ilarom San Palanas Caral substation. Nga 6:40 PM naman bumalik ang kuryente sa Capoocan substation. So sa pagkayana good news kay waray man bag-ong abiso an NGCP o an Samalco 1 tungod sa pagkawara sa kuryente ano. So waray pa bag-o nga scheduled power interruption. So after san good news, pagbalanse san kinabuhi, nakita san bad news, iniin matikang sa Calbayog Water Company Incorporated. So nag-report ang Calbayog Water ano nga ang pasungon source in significantly nga nag-iban ang tubig ano ang water level mao nga nagkamay-ada ini san reduction san production capacity nga kundiin ang era production capacity nag-iban sa maabot 24% compared sa normal capacity. So mahitungod sa nga pag-iban ang water system in diri sila nakaka-provide ano sa 100% ng water supply. So era lang na po provide actually Ate Gemma, Ate Pen, Mami Kai, ngan Sir Rod in adala sa 60 to 70%. So may ada sa mga 30 to 40% nga supply deficit. So mao ito rin rason nga waray mga abid anaton mga giripo danay ano ngan kung may adaman in talaga maluya ora-oraan
abid san tubig sa aton mga gripo. But hopefully, since nag-uuran-uran man sa yan na in aton paglaom nga unta in maghitaas man na an water level sa pasungon source. And also, ginpapahibaro liwat san Calbayog Water nga adton leak sa pasungon source pipeline in sa pagkaya na ginuupay na. So, ito na hinautuntang sa mga maabot nga mga simana in magupay-upay naman an ining serbisyo an abid san tubig sa aton mga gripo dide sa Calbayog. Para naman sa peace and order, so ang Calbayog nagpapabilin man na generally peaceful. Alright, para naman sa amon mga nahikay nga balita, top stories of the day, ada naman mga laray uluhan, masobra 160 vehicular accidents na record sa CDRRMO Calbayog. Publiko padayon ginaghat magsunod sa balaod pagsulot helmet. Samtang bago nga pasyales san Baysay Calbayog nanumpa kasumpay san Pride Month celebration. Proyekto nga tulay og kalsada sa Bungtosan Katubig, Northern Samar magkokonekta sa 27 nga GIDA barangay san Bungto. Ngan Samar State University, ngan University of Eastern Philippines nagkaurusa sa International Research Conference sa Northern Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ng pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton ini igdedetalye o iglalayagay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Bueno, Eastern. din naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Inihiatipen na pumida para hito na partisipasyon ha na DYES yan ang adlaw ha na Lunes, June 22. Kapag naton didi ha Master Control Engineers Alcuina Baldonido nga na Mark Gagwa, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. So in full force kami para hiton yan ang adlaw ha na Monday. Upay nga aga para hiton naton ang mga tigpamati, mga ka-live stream. Upay nga morning Suzette Pretencio. Sugad man ka na Sir Rod Victoria, dito naman ha PIA Biliran, DYDC FM, Ati Mikay Gongora, maupay nga aga. At syempre nga dito naton host yana, Ati Gemma Distrisa, maupay nga aga. Panahon na didihaton na syudad, ito na Boronga na cloudy, pero maupay naman ito na kasirak ni Mr. Sun. Oo. Pagkakakulop, medyo na uran-uran hintala, pareho kakulop, pero kuanla, light showers, tarihtila na ito na experiensyahan. Pero bisan pa man ko na cloudy, may ada kita yan na 29 degrees Celsius, pero ito na kapaso, yan na pala, nga adi 18 minutos pala, nakalabay halas sa 8 haaga, may ada na kita 36 degrees Celsius. Kaparte naman na lifeline sa siyahan ito na pagtaga-kuryente. Waray nato na didi nakita nga sked power interruption para yan ang adlaw na Monday. Para human gihapon ito na pagtaga-tubig, waray naman na paabiso ito na Borongan Water District. Salit paglalauman ito na diro-diretsyo nga serbisyo ito na kuryente nga nasugad man na tubig. Komunikasyon so far okay man na daman. Parihuliwat ito nato na kahimtang ito na bugos nga probinsya Sinirangan Samar, pagtagapasi orden okay all right ito na Eastern Samar.
Pero naman nga mga pauna nga hulagway didiha aton dapit han Sabado nga adlaw in Gintigaman adton ika-19 nga charter anniversary han Borongan City. Adton pagkasyudad ini nga naging Marisyo Malampuson adton naging pagsalinurog magkaiba-iba ini nga mga serbisyo, programa, aktibidad adton ginpatuman nga adton highlight adton pagpasidungog nga dahadton mga Boronganon. Samtang ginpapakusog adton ekonomiya, turismo, agrikultura para hadton pag-uswag hiton syudad. Buwas naman nga adlaw magiging maribhong kami didi may capital site kay nakatalaan igalunsad iton ICT project para ini hiton digital services. Pagbubuligan ini hiton Department of Information and Communications Technology kun DICT Region 8 nga kabakyang hini ito na provincial government ito na Eastern Samar. May dahini mga proyekto pagtaga ICT ito nakatalaan iglaunch buwas. Kabahin liwat ini hiton na pagsilibrar pakiusa hiton na Province of Eastern Samar hiton National ICT Month 2026. Damo ini nga mga programa palanglitan iton eGov kiosk ilolon siya ini buwas Digital Transformation Center kon DTC nga na mga free wifi sites. Wow. Damo na ini haros maubos na iton ato na mga kabarangayan bugos nga probinsya hiton Sinarangan Samar in may ada na mga free wifi. Syempre para ini mapakasug ito ang digitalization, connectivity, innovation nga na maupay nga pagdumara hiton na teknolohiya. Kasumpay hini gintatawagan hiton DICT adton nga tanan nga mga barangay, mga school nga nakabitaan hadton na free wifi. Labi na atensyon adton na mga kapitan gin-assign nga magbantay han wifi, ginaaghat kamo nga tumambong buwas para hini nga DICT free wifi launching para masayuran kamo ang mga detalye kay may ada hini buwas orientation ngan open forum. Akiga koordinar na lakamo hiton iyong mga mayor kay may ada hini iginpalakat na nga invitation kada munisipyo pinaagi hadton mayor's office pagkipag-coordinate adton mga kapitan patiluwat adton na barangay or mga eskwelahan nga nakabitan hadton na free wifi. Samtang yan maribhong naman Eastern Samar State University kayan ang adlaw adton first day na klase para hadton first semester academic year 2026-2027. Samtang iton ESO College of Medicine all systems go na pero iton pag-abri iton tentative schedule hiton August 10 yan na nga tuig. Samtang adi na kabarangay dita na paglanganon pa adton mga larayuluhan na dagko nga mga sumat estihanon. Borongan City nagpasalamat na Congressman Libanan tungod haniya papel cityhood na Borongan. Mas blood letting activity pagbubuhatan naman San Julian Eastern Samar. House Minority Leader Libanan o Congressman Gonzales nanawagan investigasyon han padayon nini nga pagsarang han schistosomiasis ang mga parag-uma o parapangisda. Ang detalye hini nga mga dagko nga mga sumat aton ilalatag hapag babalik din nila aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Okay, itong tak na mga higala, 23 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern. Ato isunod ang pangumusta o paghatag sa ijang mga nanagunang kalambuan dito sa Biliran, PIA, si Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag sa atong mga kauban ni ining edisyon sa Good Morning Eastern Visayas karong adlaw Lunes, Hunyo 22. Mayong buntag sa atong program host si Ma'am Jima Alcisa sa Radyo Pilipinas Sugod, sa atong kauban sa Radyo Pilipinas Borongan si Ma'am Pen Pumeda,
sa atong kauban sa Radyo Pilipinas Kalbayog si Ma'am Suzette Pretencio ug sa atong kauban sa Academ sa DYDC FM sa VSU si Ma'am Micaela Gunggura. So, diri karon sa probinsya sa Biliran, ilabi diri sa capital town sa probinsya, atong masinati nga medyo makulimlim siya, murag adunay gyud tsansa nga adunay 80 to 85% nga muulan tungod kay nagdag-on gyud siya. So, gibana-bana gani nga mga siguro niya mga taon-taon, mga alas 9 o alas 10, basin mo kuan siya mo patak-patak ang ulan. So, bahin naman sa atong power, ang Biliran Electric Cooperative, pinagi sa NGCP, dunay pahigayon nga niadtong pitsa 20 sa badong adlaw, dunay 12 ka oras nga pagkapalong, pero wala gyud maabot og 12 ka oras kay mga alas 3, siguro mga nalang sa 8 ka oras nisiga dayon siya. So nagpasalamat ang mga Biliranon nga 6 to 6 yun ta siya ang schedule, alas 6 sa buntag kutob sa alas 6 sa kanang haponon, pero nisigan siya mga alas 3 o alas 4 sa hapon. So bahin naman sa atong tubig, aduna gihapoy mga lungsod sa probinsya sa Biliran nga nakasinati og mga walay pag-awas tungod siguro sa pipila ka adlaw nga pag-init nga mo'y nakapakunhod sa atong mga supply sa tubig. Pero diri naman sa capital town, padayon naman yung nagserbisyo ang Naval Water District. Unya wala naman po yung mga nakita nato o nabasa nga mga yungungo sa atong mga water concessioners sa mga pipila ka lugar diri sa Naval. Ang nakaparat lang kay murag giukay ang probinsya sa Biliran sa atong peace and order tungod kay na lagi panghitabo nga usa ka membro sa Philippine Coast Guard nga nadakop sa mga joint forces sa joint operations sa CIDG, sa Mobile Force, sa Biliran Police Provincial Office ug sa Colaba Police Station niadtong pitsa 19. So adlaw pa gyud ni Rizal, no? Birthday niya pero adunay nadakop. So makasulubo kayo nga palandongon nga bata pa gyud kayo ang dakop nga empleyado sa Philippine Coast Guard, pero sa pagkakaron adunay gyapon padayon ang investigasyon gani sa akong taho. Nagklaro gyud ang pamunuan sa Philippine Coast Guard nga dili nila itolerate ang maong mga susama nga mga kalihukan. So, sa ato namang uluhan sa atong mga balita, aniya ang mga headlines. PCG naglunsad og parallel nga investigasyon batok sa personnel nga giaresto sa gingong extortion sa Biliran o Governor Espina mangayo og giya sa LTO ug LTFRB alang sa mas luwas og organisadong transportasyon sa Biliran og FREP gilunsad sa Biliran usa ka barter system alang sa abono humay agi og pagtabang sa mga mag-uuma. Ug atangan nato ang detalye nini nga mga balita sa atong second half sa atong Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay na aga, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, no? Maayong buntag. Good morning. Diya ka Ma'am Gemma sa Radyo Pilipinas Sugod. Ingon man kang Ma'am Pen sa Radyo Pilipinas sa Borongan, and kang Ma'am Suzette sa Radyo Pilipinas Kalbayog, and of course sa PIA Biliran pinagi kang Sir Rod. Sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man or via Facebook Live. Good morning, maadyong buntag and happy Monday mga higala. Sa alang sa Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makaubano dinhi sa DYDC FM karong adlaw Lunes, Hunyo 22. Alang sa itong mga pasiw ng impormasyon, maguna kita sa update sa itong panahon. So, dire sa dakbayan sa baybay, kasamtangan na ito na sinati ang medyo hangin-hangin, no? Apan wala kita yung mga pag-ulan as of now. Apan kagabi, grabe gajud kusuga ang ulan dire sa dakbayan sa baybay, no? Apan karon sa ikayhon pa, medyo mahangin-hangin, apan wala kita na sinati nga pag-ulan o wala pod nagpakita ang atong haring adlaw. So, medyo kulimlim, no? So madag-umon but dili pud ingon gyud nga grabe kadag-om ang atong panahon karon. So with that, kinahanglan andam ta mga higala, no, magandam gyud ta daan og raincoat or payong proteksyon ko og galing mukalit og ulan, no? So anaa sa 27 degrees Celsius, and at usab nga lauman ang thunderstorm base sa gipagawas diri nga weather forecast. Okay, so sa lain pa nga pa si unang impormasyon,
gikan sa Visayas State University no sa atong mismong tunghaan. Yes, congratulations sa VSU kay ang atong College of Medicine aprobado na gyud no sa Commission on Higher Education. So ready Uy, na pareho li diluwat, Ate Mikay. proud Viscan medical doctors no, aspiring medical doctors ang atong tunghaan VSU. So, the Commission on Higher Education, through the Office of Programs and Standards Development and the Technical Panel for Medical Education, gi-approved na or aprobado na, naglisod tag Bisaya as approved, ang application to offer the first and second year levels of the Doctor of Medicine program effective karon nga academic year 2026 to 2027. So sa mga aspiring medical doctors no, dako na gyud ning opportunity nga pwede niyo i-grab no kay niya na gyud sa sa pampubliko nga eskwelahan dili pribado no ang nagatanyag og Doctor of Medicine. Sa lain pa nato nga update sa atong Baybay City Water District, nagpagawa sila mga higala og disconnection advisory sa mga dunay overdue accounts o disconnection date ug mapuhon Hunyo 23, Area 10 sa may CM Recto Street, Armag Saysay Avenue, Jacinto Street ug sa may Barangay Gas. Sa lain pa nga sa peace and order naman, yes, situation there's Dakbayan. So far, generally peaceful lang itong Dakbayan, kaya ang itong kapulisan aktibo padayon ng ilang pagpahigayon no, o kini mga pulong-pulong o dialogue alang sa mga katawhan para ma-inform sila sa nakadaiyang balaod sa mga nakadaiyang topic, relevant nga topic no. Ang tumong nini para ma-strengthen ang public awareness and ma-encourage ang every citizen, ang every baybayanon nga mahimong responsable para sa luwas nga dakbayan. Oo, so mo kana mga higala so far okay and peaceful ang tong dakbayan, and sa lain pa nga pahibalo sa Leco 4 naman. Oo. Ay so far mga higala wala tay masinati nga power interruption no. Oo, so far walay power interruption. So atong lauman ang padayon nga supply sa kuryente. Oo. So mao kana mga higala no ang atong mga pasiw ng impormasyon karong adlaw Hunyo 22 ug alang sa atong mga balita nga nakalap. Doctor of Medicine program sa VSU aprobado na sa CHED 2026 VSU Job Fair gilunsad sa Visayas State University. At ang dugang detalye ni ini sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so sa ato sab nga mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte atong ihatag no ang atong mga nanagunang mga informasyon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Dugang mga higanting takubo kon kining giant clams ang gibutang karon sa Tagbak ug Bahay Marine Protected Area diri sa Liloan. Ang Liloan usa karon sa mga tourist destination sa atong lalawigan sa Southern Leyte. So PhilHealth adunay accredited nga 14 ka mga gamot providers sa Southern Leyte. Og medical mission gipangunahan sa Provincial Health Services Office. Mga mag-uuma sa hinunangan ug silago nakadawat og tabang pinansyal og bugas sa gobyerno gisugdan na og gapod-apod sa St. Bernard. So kini ug uban pa atong masayran sa pagpadadyon dinhi sa atong tulumanon, dinhi sa atong panag-uban sa Monday edition sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing,
Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so balik ta mga higala din sa tong Good Morning Eastern Visayas Monday edition. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 22 na ning buwan sa Hunyo tuig 2026. Okay, dito maglangay mga higala ato ng sugdan ang atong pagkumbuya sa atong mga sister stations o atong unahon si Miss Suset Pretensio, sundan nato ni Miss Pen Pomida, ni si Rod Victoria o si Miss Mikay para sa ato nga mga informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat Utro at Gemma ngan para sa syahan nga balita matikang gede sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Masobra 160 nga vehicular accidents na record sa CDRRMO Calbayog. Publiko padayon ginaghat magsunod sa balaod pagsulot helmet. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Base sa validated data sa Calbayog City Disaster Risk Reduction and Management Office, 163 nga vehicular accidents ang na-record sa buhatan para sa bulan Enero kutob Mayo yan at tuig 2026. Sini nga numero 149 dabi ang mga motorsiklo, usa ka gatos nga drivers ngan 44 nga back riders an waray sulot nga helmet san mahitabo ang aksidente. Sigon kan CDRRM officer Dr. Sandro Daguman, kadaman san mga dabi sa aksidente ang mga edad 20 kutob 39 o ada sa working age, rason nga dako ang epekto san insidente derila sa pamilya kundi pati sa era trabaho. Base sa datos, reckless driving o human error ang primera nga kausa sa mga aksidente. Sumunod ang suspected alcohol intoxication. Kadamaan sa mga aksidente ang hitatabo sa highway sa syudad, partikular sa mga barangay sa Tinambakan Sur, Malahog, San Policarpo, Trinidad, ngan Carayman. Comobaton, dugang pa ni Dr. Daguman, magbubuhat Road Incident Prevention and Protection Program, lakip ang road safety orientation sa mga eskwelahan ug barangay, kasugbong ang LTO ug PNP para maaghat ang publiko nga sumunod sa balaod ug malikyan ang aksidente sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Damo nga salamat, Charmaine, san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Na-mute Ate ka, Pen, Miss Pen. Na-mute. Radyo Pilipinas sa Borongan. Okay na ba, Ma'am Gemma? Yes, okay na, Miss Pen. Go ahead. Alright, siyahan nga notisya, Borongan City, nagpasalamat ka na Congressman Libanan tungod niya papel ha City Hood ha na Borongan. Na detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tamat ang sentrohan pagsalinurog han Borongan City, han ika-19 nga charter anniversary, diingin pasalamatan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda, hi House Minority Leader og 4-piece party list Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan, tungod han iadakong nga kontribusyon hapag kahimo han Borongan nga isa nga component city. Sumalakan Mayor Agda Hilibanan ang nag-sponsor han balaod nun nga nag-convert han anay Municipality of Borongan nga duhing syudad. Congressman Nonoy Libanan, ito natin minority leader ng House of Representatives. Kay Dipundiri darahan i-sponsorship na ma-convert ang municipality of Borongan into a component city. Diri kitahin sugad yan na. Tungod hini, nagkamay-ada ang Borongan, hinmas damo nga oportunidad para kauswagan ngan paghatag hinmas maupay nga serbisyo hakatauhan. Ginpahayag liwatan alkalde ang pagpasalamat han syudad hapadayon nga suporta ngan pagbulig ni Libanan ha mga programa ngan proyekto han Borongan. Naglalaom liwat hi Agda nga makakatambong ang kongresista si Tiemre Sais para unveiling han espesyal nga pasidungog nga gahatag han syudad sugad pagkilala ha iya mga kontribusyon. Samtang ginsisilibrar ang anibersaryo, naghatag liwat ang lokal nga gobyerno hin magkalain-lain nga serbisyo publiko para mga Boronganon. Kabahin hini ang job fair, health services, pagparehistrohan mga senior citizen, libre nga haircut, masahe, manicure ngan pedicure ngan iba pa nga mga programa nga mapulsanon ha komunidad. Ginpahinungod liwatan syudad ang pagkilala ha mga empleyado han gobyerno syudad, mga miyembro han business community, ngan iba pa nga mga individual ngan organisasyon nga nakabulig ha pagduso han pag-uswag han Borongan. Samtang nagdudumaran syudad hin job fair, iginanunsyo naman ni Mayor Agda nga nag-abri ang City Government of Borongan hin 49 nga permanente nga posisyon. Ginaghat niyan mga kwalipikado nga Boronganon nga mag-apply nga himuon ang ira pinakamaupay durante han interview nga iya ginhulagway nga usahan pinakaimportante nga bahin han hiring process. Ang listahan mga bakante nga posisyon mahimo makita ha opisyal nga website han syudad han Borongan, BCIO page ha City Human Resource Management Office. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rod. Para naman sa atong unang balita, ani ang detalye sa atong nini nga balita. PCG naglungsad og paralel nga investigasyon batok sa personnel nga giaresto sa giyong extortion sa Biliran. Naglunsad ang Philippine Coast Guard o PCG o paralel nga administratibong investigasyon batok sa Osaka personnel ini nga giaresto tungod sa giingong kaso sa extortion sa probinsya sa Biliran. Sumala sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Biliran, nadakpan ang Osaka Seaman First Class sa PCG atol sa Osaka entrapment operation nga gihimo human makadawat og mga reklamo gikan sa mga lokal nga mga ngisda. Ang operasyon ay tabo nitong Hunyo 19. Di nasikop ang suspitsadong samtang nagdawat sa gimarkahang kwarta gikan sa Osaka ng reklamo. Ang PCG nakikooperadayon sa nagpadayon ng investigasyon sa mga otoridad. Gimando ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Ilgavan ang mga hingtungdan nga unit sa organisasyon nga motabang sa investigasyon o susihon usab kung adunay nakalapas nga mga palisiya sa Coast Guard pinaagi sa Osaka paralel nga administratibong investigasyon. Gipasiugdan ni Admiral Gavan nga adunay hugot nga palisiya ang PCG batok sa korupsyon o bisan unsang matang sa dili angay nga pamatasan sa serbisyo publiko. Samtang matud ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, magpadayon ang Coast Guard sa pagbarog alang sa profesionalismo o integridad sa ilang puwersa. Midugang siya nga kung mapamatud-an ang mga aligasyon pinagi sa hustong proseso sa balaod
Mahimong atubangon sa respondent ang administratibong silot lakip na ang pagtangtang sa serbisyo dugang pa sa posibleng kriminal nga kaso nga ipahamtang sa korte. Gisiguro usab sa PCG nga magpadayon kini nga pagpatuman sa labing taas nga pamatasan sa etikal nga pagserbisyo ilalom sa Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o I-CARE program ug mosuporta sa mga paningkamot aron mapanubag ang bisan kinsa nga makalapas sa balaod. Padayon pa ang investigasyon sa among kaso sa panahon sa pagsulat niini. Good morning, Eastern Visayas. Lain pang balita gikan sa VSU DYD's FM, Doctor of Medicine Program sa VSU, aprobado na sa CHED. Ani ang detalye sa balita ni Glory Kayunda. Usa ka dakong kalampusan alang sa Visayas State University kon VSU. Uman opisyal nga giaprobahan sa Commission on Higher Education kon CHED ang aplikasyon sa universidad aron magtanyag sa una ug ikaduhang tuig sa Doctor of Medicine program sugod sa academic year 2026-2027. Ang pag-aproba gihatag pinaagi sa CHED Office of Programs and Standards Development kon OPSD ug sa Technical Panel for Medical Education human sa usa ka hugot nga proseso sa ebaluasyon ug deliberasyon. Sumala sa CHED, ang VSU nakatuman sa tanang kinahanglanon nga gilatid ubos sa CHED Memorandum Order No. 18 Series of 2016 nga nagtakda sa mga sumbanan alang sa Doctor of Medicine program sa nasod. Pinaagi niini, andam na ang VSU College of Medicine sa pagdawat sa unang hugpong sa mga estudyante nga nagtinguha nga mahimong doktor ug magserbisyo sa katawhan. Gipasalamatan usab sa komunidad sa VSU si Congressman Carl Curry tungod sa iyang papel sa pagpasiugda sa pagpasa sa Republic Act No. 11974 ug sa iyang padayon nga suporta aron matuman ang dugay ng pangandoy nga matukod ang College of Medicine sa universidad. Gila sa administrasyon sa VSU nga usa kini ka mahinungdanong lakang sa pagpalapad sa kalidad nga edukasyong medikal sa rehiyon ug sa pag-andam sa umaabot nga mga profesional sa panglawas. Samtang nag-andam na ang universidad alang sa pagsugod sa programa, gipadayag niini ang kahinam sa pag-abli sa unang batch sa mga Viscan medical doctors nga mahimong kabahin sa kasaysayan sa institusyon. Gikan sa VSU DYTC FM, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw nga Lunes pitsa 22 ning buwan sa Hunyo 2026. Dugang mga higanting takubo ang gibutang sa Tagbak ug Bahay Marine Protected Area sa Liloan, Southern Leyte. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Sa Liloan, Southern Leyte, nagpasalamat ang lokal nga pagamhanan sa Liloan, pinagi ni Municipal Mayor Jonat Chong Adan, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 8, ubos sa pagpanguna ni OIC Regional Director Dominador Maputol alang sa paghatag ug pagdeploy sa dugang nga mga giant clam kon higanting takubo ngadto sa Tagbak Marine Park ug Bahay Marine Protected Area. Gipadayag usab sa munisipyo ang dakong pagpasalamat sa BFAR Giwan Marine Fisheries Development Center nga gipanguluhan ni Miss Manilene Llanares OIC ug sa Giant Clam Hatchery Team nga gipalangkuban nila ni Mr. Jose Rasti Binaldo o gingon man Mr. Joel Lanzadiras. Ang ilang technical nga kahibaw, dedikasyon ug walay kakapoyng pagpaningkamot mo'y nakatabang aron malampuson nga madala ug mapahimutang ang mga higanting takubo sa maong mga marine protected area. Gipasalamatan usab sa LGU Liloan ang dakong suporta ni PO1 Erwin Libron sa Philippine Coast Guard uban sa mga personnel sa Coast Guard Substation Liloan ug sa Marine Environmental Protection Unit Southern Leyte. Ang ilang koordinasyon, logistical support ug pag-apil sa operasyon nakatabang sa kaluwasan ug hapsay sa tibuok kalihukan. Sumala sa LGU dako ang ilang mahatag nga kaayuhan sa dugang giant clams o mga higanting nga mga takubo sa mga marine protected areas sa lungsod. Ingon man ang natural nga filter feeders makatabang kini sa pagpaadyo sa kalidad sa tubig.
Pinagi sa pagtangtang sa sobrang nga nutrients o mga particular na ang naglutaw diha sa dagat. Makahatag usab kini og Pinoy-anan sa mga nagkanilaing matang sa mga organismo sa dagat nga makatabang sa pagpalambo sa biodiversity o pagpaligon sa kahimsog sa coral reef ecosystem. Balita gikan sa LGU Liloan, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 49 minutos na pasado alas 8 sa Kabuntago. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dede sa RP Calbayog, bag-ong opisyales san Baysay Calbayog nanumpa kasumpay san Pride Month celebration. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay san pagsalinurog san Pride Month, ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang oath-taking san bag-o nga napili ng mga opisyal san Baysay Calbayog. Nahimo ang panumpa durante san LGBTQIA+ Baysay Beach Party nga may tema Celebrating Pride and Unity nga nagtitirok san mga miyembro san LGBTQIA+ community, allies ngan supporters. Ginpabugatan san aktibidad ang importansya san pagrespeto, pagkarawat ngan paghatag san pantay nga oportunidad sa nga tanan labi na sa LGBTQIA+ community. Pinaagi san oath-taking, ginpamatud-an san bag-o nga mga opisyal san Baysay Calbayog ang ira commitment nga iduso ang unity, inclusivity ngan serbisyo sa ira komunidad. Ang presensya ni Mayor Uy nagpakita liwat san suporta san gobyerno lokal sa mga organisasyon nga nagtutukod sa diversity, equality ngan people-centered governance. Samtang gin sa Salinurog and Pride Month, ginpabugatan san aktibidad nga ang pagkarawat ngan pagrespeto sa kada sektor, importante nga bahin san pagtukod san mas inklusibo ngan mas makatawo nga Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 51 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mas bloodletting activity, pagbubuhaton habungtuhan na San Julian. Na detalye report ni Diana Camplon. Radyo Pilipinas Report. Ano pa nga pamunanhan bungton San Julian, haylaram hiton paumuno ni San Julian Municipal Mayor Honorable Doris Taron, ipinaagiton Municipal Rural Health Unit sa panguna naman ni Municipal Health Officer Dr. Artemia Lubrio Balongay, hinmagdudumara hin bloodletting activity buwas ng adlaw, Hunyo 23, ha San Julian Municipal Covered Court. Ini nga bloodletting activity may pagisumpah hiton blood program implementation ha Department of Health, nga may panuyong matagan hin libre nga dugo at dun mga nanginginahanglan. Sugod man may pamtangan importansya ang regular nga pagdudunar hindugo para masiguro iton quality, safety, nga availability ng dugo para sa mga pasyente. Sugid man para gihapon hining aktibidad nga makabot iton target nga 1% blood donors gikan ha por lo menos 15,000 nga total population han bungto. Ining aktibidad ining susubay iton Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Di nagduduso voluntaryo nga pagdonar agud makaghatag hin malinis nga nga supply hinugo ngan ma-regulate ang mga blood banks. Salit kinagatan pamunan ng RG San Julian nga voluntary nga magdonar hindugo adton mga kwalipikado. Dara nga labot lang nga makakasalbar inin kinabuhi. May nagihapon hindi benepisyo nga durot nga dahiton lawas hit isang individual o donor. Duwang par magdodonar makatagamtam hin libre nga snacks ngan 5 ka kilo in bagas. Impormasyon na ikay pinaagi ng RG San Julian. Para sa Bagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Dian Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Diri naman sa probinsya sa Biliran, sa lain nga balita, Gobyerno Espinan, mangayo og giya sa LTO ug LTFRB alang sa mas luwas ug organisadong transportasyon sa Biliran o kaniya ang katukiban nini nga balita. Nagpadayon sa iyang paningkamot alang sa kaayuhan sa katawhan. Gipahibalo ni Biliran Governor Rogelio G. Espina nga mangayo siya og giya ug klarifikasyon gikan sa Land Transportation Office o LTO ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB bahin sa operasyon sa mga intertown motor cabs sa probinsya.
Matod pa sa gobernador, formal siyang musumiti og hangyo ngadto sa mga ahensya aron masabtan pag-ayo ang kasamtangang mga regulasyon sa transportasyon. Laki usab sa iyang paghangyoon ang usa ka unom kabulan nga grace period aron hatagan og igong panahon ang mga lokal nga pagamhanan sa pagtukod ug pag-andam sa mga hustong terminal sa matag lungsod. Gituohang dako ang ikatabang sa maulakang aron mahimong mas luwas, organisado ug subay sa balaod ang serbisyo sa transportasyon alang sa mga commuter. Ang pag-establisar sa mga terminal makatabang sa hapsay nga pagsakay ug pagkanaog sa mga pasahero, maayong pagdumala sa pagbalhin sa mga kargamento ug pagpalig-on sa kaluwasan sa kadalanan. Gipasiugdan ni Governor Espina ang importansya sa pagbalanse sa kasayon sa publiko, kalawasan sa mga biyahero ug pagsunod sa mga nasudlong palisiya sa transportasyon. Dugang niya pinaagi sa kooperasyon ug maayong pagplano, mas mapalambo pa ang sistema sa transportasyon sa biliran ug mapanalipdan usab ang panginabuhian sa mga driver. Ang tinuod nga kalambuan magsugod sa maayong pagpangandam ug ang malungtarong mga solusyon matukod pinaagi sa panaghiusa ug kolaborasyon matod pa sa gobernador. Gilauman nga pinaagi sa mga inisyatiba mas mahimong epesyente, luwas ug malungtaron ang serbisyo sa transportasyon sa tibuok probinsya sa biliran. Samtang Good morning, Eastern Visayas. Samtang 2026 VSU Job Fair gilunsad sa VSU. Ano ang detalye sa report ni Jexter Quizon. Malampusong gipaygayon sa Visayas State University ang VSU Job Fair 2026 niadtong Hunyo 18, 2026 sa RDE Hall, Baybay City, Leyte. Gitambungan ang maong programa sa nagkarayang aplikante, lakip na ang mga alumni sa VSU. Maingon man sa uban pang nangita og trabaho sa nagkalain-laing lugar sa Leyte. Nagsugod ang kalihukan pinaagi sa registration og booth setup sa mga misalmot nga ahensya ug kumpanya. Gisundan kini sa formal nga programa nga naglakip sa awit sa Philippine National Anthem, invocation, welcome message o mga mensahe gikan sa mga opisyal o mga partner nga ahensya. Kabahin sa programa ang pre-employment orientation o kampanya batok sa illegal nga recruitment aron mapahimangnuan ug mahatagan og dugang kaalam ang mga aplikante sa hustong pamaagi sa pagpangita og trabaho. Tumong sa job fair nga mapadali ang pagtagbo sa mga employer o mga aplikante pinaagi sa paghatag og oportunidad nga trabaho ngadto sa mga milangkob. Sa pagiginabi sa DYDCFM ni VSU Job Placement Officer and Coordinator of the Career and Placement Services Associate Professor Dora Abalahen Bande, iyang gihanyag ang mga kwalipikado sa maong programa. Ang main gayod ang ato first and foremost mga taga VSU nga atong graduate, mga alumni o mga students, graduating students, pero naapod ang katong uban outside of VSU panalitan graduar sila sa uban nga universities pagkahuman naa sila sa Inupakan or naa sila dapit sa Abuyog and then they would like to apply for a job. They are welcome to attend. Mokadto si Associate Professor Dora Abalahen Bande. Naglaom ang Visayas State University nga pinaagi sa maong panagtigom mas mutaas pa ang mga makakaplag og trabaho ug mas maablihan ang oportunidad alang sa ilang mauswagong panginabuhi. Jexter Quizon, DYDCFM, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Jexter Quizon. Ito oras 3 minutos lang sa mga alas 9. Una na kami nga manamilit. Tinatapos sa mong partisipasyon. Sa kalan sa mong Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so ang atong tak na mahigalas 57 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. So, manamilit na lang tingalita sa atong panag-uban karon. Atong unahon si Ms. Osette Pretensio. Ms. Osette? Yes, Ate Gemma. May na pa man kita 2 minutes. So, masingit lang ako sa namon katapusan nga balita. Proyekto nga tulay og kalsada sa Katubig, Northern Samar magkokonekta sa 27 nga GIDA Barangay San Bungto. Detalye ade sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat sa Katubig, Northern Samar ang groundbreaking ceremony
pagmarka san pagtikang san konstruksyon san kalsada ug tulay sa bungto. Ang proyekto duha ka lane nga kalsada nga may kahalabaon nga 2.48 kilometro ug 151 metro nga konkreto nga tulay nga magkokonekta san poblasyon san katubig pakadto sa Barangay Kalingnan. Pinaagi sini madali na ang pagbiyahe ngan pagduhol san mga produkto ngan serbisyo sa 27 nga geographically isolated and conflict vulnerable nga mga barangay sa munisipyo nga maihanangan nakaka-eksperyensya san problema sa transportasyon linabi na kung makusog an uran o may baha. Poponduhan ang proyekto, pinaagi san payapa at masaganang pamayanan, pamana program, usa nga proyekto san gobyerno nasyonal para san kalinaw ngan kauswagan, an Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, mao ang mangunguna sa pakigkoordinar san implementasyon san programa. Sa panahon nga mahuman, ginlalauman nga mapapasayon sini ang pagbiyahe san mga residente, mapapakusog ang lokal nga ekonomiya ug mapapauswag ang akses sa edukasyon, serbisyo panlawas, ngan iba pa nga primera nga mga serbisyo san gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, punto 9:00 san aga, ngan bueno mananamilit na kami dito sa RP Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor Charmaine Perito Balvez. Ngan damo gihapon nga salamat sa ato nakaupod dito sa Master Control, si Raizano Barandino, ngan aton mga OJTs sa NWSSU, Sir Alexander Wayne Francisco, Mark Angelo Tayab, Brenda Fortuna, Angel May Del Rosario. Sa ngaran sa naman acting station manager, Hinaro Navelon, ako tro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Samtang didi naman DYES. Good morning. Radyo Pilipinas sa Borongan tungod kay inaapi kinakita hinoras. Temporary luwat kami nga malisensya para na partisipasyon nga nangadlawhan na Lunes. Pangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. Anato na mga kabakyang didi Master Control Engineer sa Mark nga Alcuin. News Contributors Daisy nga Dayan. Ati Pen Pumida ini. Otro na sa ring good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas! Sa ngalan sa Philippine Information Agency sa pagpangulo ni Regional Head Rian Arinto at ang Assistant Regional Head Nelo Pido ug sa atong mga kaubanan nga Government Information Center, coordinators ug sa atong mga kaubanan sa PIA Region 8 ug sa akong kauban diri si Mary Lene Pitao Topas, kini si Rodrigo Victoria, mag-ingon nga good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Ug sa kinatibukang fersa sa Radyo Pilipinas sogod sa pagpanguna ni Dudens Alaras sa tugatubang si Noel Palugod. Sa itong mga frontliners, sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil, ug Jevic Epes. Ingon man sa support sa itong admin staff, Miss Rosemary Mikate, Junjun Amora ug Igoy Paul. Dakhang salamat sa itong panauban karon Miss Pen Pumida, Miss Josette Pretencio, si Miss Mikay Gongora, and si Rod Victoria sa itong Monday edition sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.